Kapingin sa liwanag, pagliligtas niya sa atin. Bayan nating alalahanin, panahon tayo'y inalipin. Nangalan niya'y ating sambitin, paano di tayo lingapin? Bayang muling magtipon, awitan ng Panginoon. Sa pingin sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ginugunita natin ngayon si Santa Teresita ng Sanggol na si Jesus, dalaga at pantas ng simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inilaan mo ang iyong paghahari sa mga nagpapakumbaba at mga bata. Gawin mong kami lakas loob na makatahak sa landas ni Santa Teresita upang pakundangan sa kaniyang pagdalangin, mahayag sa amin ang kadakilaan mo kailanman sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Pagkaraan ng matagal na pananahimik, nagsalita si Job. Isinumpa niya ang araw ng kanyang pagsilang. Ito ang kanyang sinabi. Hindi na sana ako ipinanganak at sana'y hindi ipinaglihi. Bakit di pa ako namatay sa tiyan ng aking ina? O kaya noong ako ay isinilang niya? Bakit kaya ako pinaghele pa? Inaruga, inalagaan, binuhay sa dibdib niya. Kung namatay ako noon, ako sana'y tahimik na. Mahimbing na natutulog, wala nang iniisip pa. Katulad ng mga hari at tagapamahalang pumanaw na nagtayo ng mga palasyo ng kanilang kapanahunan. Sana tahimik na ako tulad ng mga pinunong nakapag-imbak ng ginto at nakatipo ng maraming pilak. O tulad ng mga sanggol na patay na ng ipinanganak. Yamang sa libingan, wala nang gumagawa ng kasamaan, at ang mga taong pagal ay nakapaghihingalay. Bakit pa isinilang kung magdurusa rin lang? At bakit pa binuhay kung daranas ng kahirapan? Kamatayay hinahanap, ngunit hindi masumpungan. Hinuhukay, dinudulang parang isang kayamanan, sa kanila'y ubod tamis nitong kamatayan. Bakit pa isinilang ang tao kung wala rin lamang kaginhawaan? Bagkos, hirap kabi-kabila ang nararanasan. Ang
Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Panginoong Diyos, tumatawag ako sa iyo kung araw. Pagsapit ng gabi, dumudulog ako sa iyong harapan. Ako ay dinggin mo, sa pagdalangin ko ako ay pakinggan. Sa aking pagdaing, ako ay tulungan. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Ang kaluluwa ko ay nababahalat lipos ng hilahil. Dahilan sa hirap, wari malapit ngang ako'y mailim. Kabilang na ako, ngunit malapit nang sa hukay ilagat. Ang aking katulad, ang mahina na't ubos na ang lakas. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Ang katulad ko pa ay iniiwan sa gitna ng patay. Animot na sawi, nananahimik na sa kanyang bibingan. Tulad na rin ako niyong mga tao na iyong nilimot. Parang mga tao na nasa iyong tulong ay hindi maaabot. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Dinala mo ako sa may kadilimang hukay na malalim. Ang hukay na iyon ay isang libingan na ubod ng dilim. Ikaw ay nagalit at ang bigat nito ay sa akin nabunton. Ang aking katulad ay ang tinabunan ng malaking alon. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Tumayo po tayo. Alleluia, 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 Alleluia. Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain, lingkod manunubos natin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kaniya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito nina Santiago at Juan ay kanilang sinabi, Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, Hindi ninyo alam kung anong uri ng espiritu ang sumasa inyo. Sabi niya, sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. At nagtungo sila sa ibang nayon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga. Ang salitang ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem.
ay isang tugon, isang aksyon o galaw patungo kung ano ang kaniyang kahahantungan. Ano ba ang Jerusalem? Ang Jerusalem ay lugar ng paghihirap. Ang Jerusalem ay lugar kung saan siya'y parurusahan, pahihirapan at ipapako sa krus. Ito ang hindi maunawaan ng kaniyang mga alagad. Kaya mula sa Galilea, sila ay tutungo sa Jerusalem. Gaano ba kalayo ang Galilea sa Jerusalem? Ito po ay may layong 123 o 120 miles. More or less kung maglalakad ka, na karaniwan namang ginagawa noong unang panahon, ay mga 4 hanggang 5 araw na paglalakad. Kaya hindi mo kakayanin na tuloy-tuloy na maglalakad ka patungo sa Jerusalem. Ang pinaka-shortcut na pwede mong daanan ay ang bayan ng Samaria. Kung ayaw ninyong umikot doon sa malayong lugar, sa baybayin ng Jordan, dito kayo dadaan sa Samaria. Ano ba yung lugar ng Samaria o mga Samaritans o Samaritana o Samaritanos? Sila po ay itinuturing na kaaway ng mga Hudyo. Kaya ang sinumang Hudyo na dumaan doon sa kanilang lugar ay parang nagkakaroon ng delikadong buhay. Pero ito ang pinakamalapit na daan. Kaya susuungin sana ni Jesus at ng kaniyang mga alagad, pero hindi sila tinanggap. Kilala ng mga Samaritano marahil at naririnig nila kung sino ang taong ito, kung sino ang Kristong ito. Kaya pinagbawalan silang wag nang tumuloy doon sa kanilang lugar. Bakit sila naging magkaaway? Dahil po noong nasakop ang mga Hudyo ng mga Assyrian, dahil ang mga Hudyo ay sinakop ng 5 malalakas na mga grupo, Babylonian, Assyrian, Mesopotamian, Romans, and Egyptians. Sila ay nasakop ng mga Assyrians. Ang mga Assyrians ay hindi naniniwala sa Diyos. Hindi naniniwala kay Yahweh na pinaniniwalaan ng mga Hudyo. Pero nung sinakop ng mga Assyrian ang lugar na ito, sumakop sila ng 10 bayan ng mga Hudyo ang nakatira. Sa 10 bayan na yan, nagdagdag sila ng 5 pang bayan na hindi mga Hudyo. Kaya ang Samaritana o Samaria ay mixed culture ng mga Hudyo at hindi mga Hudyo. Ay sa kanilang kultura, hindi ka pwedeng magpakasal o mapangasawa ng hindi kapwa Hudyo. Kaya sila ay itinakwil. Kaya sila ngayon ay hindi nakasama doon sa bayang pinaghaharian ng Diyos. Bukod doon, meron silang 2 bagay na inaayawan sa mga Hudyo. Ang una ay ang templo. Ayaw nila sa templo ng Jerusalem. Gusto nila ay dun sa templo ng Gerizim, na kung saan ibinigay ng Diyos ang kaniyang pagpapala. Pangalawa, hindi sila naniniwala sa Aaronic priesthood o yung pagkapari ng mga angkan ni Aaron. Ayaw nila nung blessing na ibinibigay with Aaronic formula. Kaya sila ay nagtayo ng sarili nilang relihiyon na lalong ikinagalit ng mga Hudyo. Kaya sila po ay magkaaway culturally and historically. Nadagdagan pa
yung kanilang pagiging religiosity on that purpose. Sa ating ebanghelyo, ipinapakita na katulad din nung unang tipan na gusto ring magpadala ng mga kulog o kidlat ang mga taong naniniwala kay Propeta Elijah dahil ayaw makinig ng mga tao noon sa propesiya at pangaral ni Elijah. Sa ating ebanghelyo ngayon, ganito rin ang naging galaw o aksyon ng dalawa sa kaniyang mga alagad. Kaya tinawag yung mga alagad na ito na anak ng mga kulog dahil sila ang nagbigay ng suhestyon na pukawin na at patayin ang mga taong ito sa hindi pagtanggap sa iyo. Pero ano ang sabi ni Jesus? Hindi ninyo alam kung anong uri ng spiritu ang sumasa inyo, sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. Nangangahulugang may pagkakataong ang hindi lahat ng tao ay naniniwala at sumasamba kay Jesus. Hihintayin natin ang pagkakataong kung papaanong ang mga taong ito ay mapalapit kay Jesus at matuklasan ang tunay na biyaya ng Diyos. Huwag na tayong lumayo. Huwag na tayong mag-isip ng ibang tao. Minsan, tayo rin ay Samaritano. Tayo rin ay Samaritana. Nakilala natin ang Diyos pero hindi tayo naniniwala. Na alam natin ng Diyos at tayo rin ay sumasamba pero nawawala sa ating aksyon o galaw ang tunay na paniniwala. Sapagkat ang tunay na sumasampalataya at sumusunod kay Jesus ay sumusunod sa kaniyang mga hakbang patungo sa Jerusalem. Napakarami sa atin ang umaayaw ng sariling Jerusalem. Yun bang kapag alam nating tayo ay mahihirapan, hindi na natin iyon pupuntahan, hindi na natin iyon tatanggapin. Pero ang mga taong walag pang tanggap sa kanilang sariling Jerusalem ay hindi makauunawa at makakaranas ng tunay na tagumpay. Sapagkat ang lahat ng sumusunod kay Jesus ay mayroong Jerusalem sa buhay na kailangan nating pagtagumpayan, na kailangan nating ipakita na kaya nating batahin at pagtiisan ang ibinibigay na krus sa ating buhay. Sapagkat walang langit kung walang hirap na mararanasan. Bawasan po natin ng konti ang pagrereklamo sa buhay. Bagkus tingnan natin ang mga sitwasyon na ito na siyang magiging daan upang katulad ng mga alagad ni Jesus na pinagsikapang unawain siya habang siya'y kasama pa nila, tayo rin ay inaanyayahan na tingnan ang sarili nating daan patungo sa Jerusalem ng ating buhay. Sapagkat ang taong mareklamo sa kaniyang sariling paglalakbay ay hindi makararating at hindi makikita ang tunay na kaharian. Nakakakain ka ba ngayon? May bahay ka ba ngayon? May natutulugan ka ba ngayon? Napakaswerte mo dahil ikaw ay nasa 55% ng mga taong meron nito. Ibig sabihin po, 45% ng tao sa buong mundo ay walang bahay, walang tulugan, at walang makain. Ano pang irereklamo ko sa Diyos?
May paa kayo. May kamay kayo. May mata. Yung ibang tao walang paa, gustong makalakad. Yung iba walang kamay. Yung iba nabubulag. Ano pang irereklamo ko sa Diyos? Ilan ang sapatos ninyo? Baka 10 o 20, pero 2 lang ang paa nyo. Maswerte kayo. Mayroon kayong extra. Ano pang irereklamo ko sa Diyos? Katulad ng 2 alagad na ito, ayaw silang tanggapin. Patayin na lang natin, magpadala tayo ng mga kidlat. Anong sabi ni Jesus? Hindi. Hindi pala nakamamatay ang mga bagay na kulang sa atin kung hindi tinuturuan tayo kung paanong tumingin ng tamang pag-iisip sa awa at pag-ibig ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng taong naririto, 100% ay nakararamdam ng kulang sa buhay. At ang tama lamang magpupuno nito ay walang iba kung hindi ang Diyos. Sapagkat ang taong hindi nakararamdam ng kakulangan ay Diyos ang tingin nila sa kanilang sarili, na hindi kailangan ng Diyos dahil sila ay sapat. Hindi po. Tayong lahat ay may kakulangan dahil kailangan natin ng Diyos sa ating buhay. Mag-iingat po tayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo po tayo. Minamahal kong mga kapatid, mapagpaumahin ng Diyos at alam niya ang ating mga pagdurusa. Manalangin tayo sa Kanya upang tulungan niya tayo sa ating pagbabalik loob at pagpapanibagong buhay. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang Kristiyanong sumasampalataya, naway pakinggan ang panawagan ng Diyos sa pananalig at pagsisisi, manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Tayo naway bigyan ng Diyos ng katapangan upang italaga natin ang ating sarili na maging malaya kay Kristo ang mga nakakapit sa kanilang pagkamakasarili. Manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang mga pusong hugkag at nanlalamig, naway matagpuan ang kaligayahan sa pamamagitan ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang mga may sakit sa isip at katawan, naway magkaroon ng ganap na kagalingan. Manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang mga tapat na yumao, naway masiyahan sa liwanag ng bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Panginoong mahabagin at mapagmahal, pakinggan mo ang mga hinaing ng mundong nakakulong sa pagdurusa at kasalanan. Sa pamamagitan ng iyong anak na puspos ng kagandahang loob, hinihingi namin sa iyo ang biyaya upang makasunod kami sa Kaniya palagi. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Salamat sa iyo,
aking Panginoon Jesus. Ako'y inibig mo at inangking ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di makaya ng maipagkaloob, mamaling hiyas, dinigintong dilokob ang aking dalangin. O Diyos, ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihingi. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpaparangal kay Santa Teresita, ikaw ay aming dinadakila at pakundangan sa kapakkumbabaan niyang iyong ikinatuwa ay ginaganap naming paglilingkod ay kalugdan mo nawa. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak namin may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Hesukristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinigay ng iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggagalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po tayo.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihilig namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon. Sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. O Diyos, Ikaw ang aking kaligtasan, nasa iyo aking kaluwalhatian. Ikaw lamang aking inaasahan, ang aking buot at tanggulan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating Healing Mass in Service sa darating na October 3, 2024, Huwebes, sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Paris Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Inaanyayahan namin ang mga debotong nasa larangan ng edukasyon. Kung ikaw ay nasa edad 25 hanggang 50 at hindi kasalukuyang miyembro ng anumang church ministry o organisasyon, iniimbitahan namin kayo sa isang faith sharing and fellowship. Dito, pagninilayan natin kung sino si Jesus Nazareno sa ating buhay. Ipapakilala din namin ang isang bagong inisyatibo na makatutulong sa inyong paglago sa pananampalataya at misyon. Kung ikaw ay interesadong sumali, email us at jesusnazarenquiapo@gmail.com o pumunta sa information card booth para mag-fill out ng form. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno.
Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay magpaalab nawa sa aming pag-ibig na masidhing nag-ugnay kay Santa Teresita sa iyo at nagbubunsod sa kanya upang idalangin kaawaan mo ang lahat ng tao sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka